So mga tol, bagamat nanalo si Sam Goodman sa laban niya kahapon sa Thai fighter na si Taktana Luangpun, alam na nga po ng karamihan na nagkaroon ng fracture sa kaliwang kamay si Sam Goodman. Nakuha po niya yan sa round 6 kaya umabot sa desisyon ng laban at hindi niya napabagsak ang Thai fighter. Agad nga pong hinamon ni Sam Goodman itong si Naoya Inoue pagkatapos ng laban na yan. Yan daw ang gusto niyang sunod na laban. Subalit dahil sa ipinakitang laban ni Sam Goodman, marami ngayon na mga Japanese fans ang na-disappoint sa ipinakitang laban ni Sam Goodman. Ayon sa artikulo mula sa Japan News website, marami ang mga Japanese fans ang nagsasabi na mukhang negative na daw na piliin pa ni Inoue itong si Sam Goodman na makalaban. Sinayang nga din daw ni Sam Goodman ang pagkakataon na makalaban ang The Monster na si Inoue. Kung talaga daw na confident si Sam Goodman na harapin si Inoue, dapat daw noong una pa lang, hindi daw tinanggihan ni Sam Goodman ang offer sa kanya ng kampo ni Inoue na maglaban sila sa September. Sa mga hindi po kasi nakakaalam mga tol, matapos talunin ni Inoue si Luis Nery, umakyat itong si Sam Goodman sa ibabaw ng ring at nagkahamonan sila ni Inoue. Subalit pagkatapos nga po niyan, sinabi ni Sam Goodman mga tol na hindi daw siya pwedeng lumaban sa September dahil may laban daw siyang paparating ng July at yan nga po ang kakatapos lang na laban niya dito kay Taktana Luangpun. Wika pa ni Sam Goodman dyan mga tol, sa December na lang umano sila maglaban ni Inoue. Pero dahil sa hindi maganda ang ipinakitang laban ni Goodman, kaya nasasabi ngayon ng mga Japanese fans na sinayang lang ni Goodman ang opportunity na makalaban si Inoue. Sa Thai fighter pa nga lang daw, nahirapan na daw siya na isang easy fight lang daw. Paano na daw kung si Inoue pa ang makalaban nito? So tingnan na lang natin mga tol kung saan pupunta ang plano nila na yan. Nananatili naman tikom ang bibig ni Inoue. Mukhang nakapokus ito ngayon sa laban niya sa September kontra kay former world champion TJ Doheny. Sa kabilang banda naman mga tol, Miguel Cotto, sinabi kung sino ang magaling kay Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. na pareho niyang nakalaban. Ayon sa inilabas na artikulo mga tol ng Seconds Out, wika ni Cotto, si Pacquiao daw ang nakalaban niyang may magandang footwork kaya napakahirap daw patamaan ni Pacquiao. Pero pagdating umano sa pagiging smartest, most skilled at best all-over fighter, si Mayweather daw ang may katangian niyan. Parang ang palos itong si Mayweather para kay Cotto. Sinabi kasi ni Cotto mga tol na napakadulas daw ni Mayweather at napakahirap daw lapitan. Kaya walang duda na si Mayweather daw ang nakakalaban niyang matalinong fighter. Yung boxing at fundamentals na kay Mayweather na. Yung pinakamahirap pa daw kay Mayweather mga tol, yung tamaan daw ito na malinis at malakas na maraming beses. Kumbaga mga tol, kapag tinamaan mo daw si Mayweather ng solid, hindi mo na daw mauulit na tamaan siya ng solid. Napakaganda daw talaga ng skills ni Mayweather. Si Mayweather nga daw ang pinaka-smarter sa lahat ng boksingero. Napakagaling daw na Mayweather at halos lahat daw ng boxer nagawa daw na pahirapan nito. So base sa pahayag ni Cotto mga tol, lumalabas lang dyan na mas angat para sa kanya itong si Mayweather kaysa kay Manny Pacquiao. Parehas nga pong natalo si Cotto dito kay Pacquiao at Mayweather. Kay Pacquiao, tinalo siya sa pamamagitan ng technical knockout sa round 12 habang tinalo naman siya ni Mayweather via unanimous decision. So para sa inyo mga tol, tama ba ang pahayag ni Cotto?